Kung may tunog na mas kilala ni Celia Marquez kaysa sa alarm clock, iyon ay ang sabay na kalansing ng gunting at suklay sa umaga at ang kaluskos ng barya sa lata na palaging kapos. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya sa maliit nilang inuupahang kwarto sa gilid ng lumang palengke. Manipis ang dingding, maririnig mo ang mga kariton na hinihila, ang mga tindero na nagsisigawan ng sariwa, presko, at ang mga manok na tila laging may sariling drama. Sa isang sulok, nakahiga si Aling Perla, nanay niyang may rayuma. Nakabalot ang tuhod ng lumang tuwalya. Sa kabilang banig, tulog pa si Dendo, bunso nilang senior high, yakap ang notebook na may mga sulat na Project, Entrepreneurship. Anak, mahinang boses ni Aling Perla, parang ayaw gumising ng buong mundo. Huwag ka na sanang magmadali, baka madulas ka na naman sa kanto. Umupo si Celia sa gilid ng banig, isinukbit ang apron na kopas na sa kakalaba at kinapa ang maliit na pouch kung saan nakalagay ang gunting niyang iniingatan na parang alahas. Hindi pwede, Nay. Late ako. Magagalit na naman si Mang Lando. Tsaka, ngumiti siya kahit hindi niya sigurado kung may ngiting lumabas. May pangarap pa tayo. Anong pangarap? Biglang singit ni Dindo, nagising sa usapan. Pumikit pa siya habang nagsasalita, parang ayaw pang aminin na gising na. Yung salon mo na pang lalaki at pang babae? Yung may aircon, tapos may salamin na malaki? Naku, ikaw ha, natatawang bulong ni Celia, saka hinaplos ang buhok ng kapatid. Oo, yung salon na hindi ako pinapahiya dahil babae ako, yung salon na hindi lang gupit, may respeto. Naghanap si Celia ng tsinelas, kinuha ang plastic na may tinapay at kape, saka tumingin sa ranay niya. Nay, may iniwan akong gamot sa ibabaw, huwag mong kakalimutan ha. Pag sumakit, tawagin mo si Ate Nit sa kabila, sabihin mo ako si Celia. Tumanggo si Aling Perla. Mag-iingat ka. At, Celia? Oh? Kung may mang-api sa'yo, huwag mong hayaang lamunin ka. Hindi sumagot agad si Celia. Tinapik lang niya ang balikat ng nanay niya. Parang sinasabing, sanay na ako pero hindi ako susuko. Paglabas niya, sinalubong siya ng amoy ng palengke. Halo ng isda, prutas, usok ng ihawan at alikabok. Sa gilid ng kalsada, nakapila ang tricycle. Nandun si Kuya Ramil, nakasando at may bimpo sa leeg. Hawak ang kape sa plastic. Uy, Celia! Sigaw ni Kuya Ramil, kumaway gamit ang baba. Maaga ka baka di na naman magandang gising ni Mang Lando. Kuya, araw-araw naman di magandang gising nun, biro ni Celia. Pero sa loob niya, hindi biro ang kaba. Hoy, singit ni Kuya Ramil, mas lumapit. May bagong tao raw sa shop nyo ha? Yung Wendell, sabi nung guard sa bodega, mayabang daw, parang may dalang hangin. Napahinto si Celia. May bago nga, assistant manager daw. Ewan ko kung ano yun. Basta, kahapon pa lang ang dami ng sinasabi. Ayusin niyo tong lugar, pang mayaman dapat, ganyan. Umiling si Kuya Ramil. Nako, ingat ka. Pag ganyan, minsan di lang buhok ang gustong ayusin, pati buhay ng ibang tao. Bago pa siya makasagot, may tumawag mula sa kabilang pwesto. Celia! Celia! Si Ate Nits yun, ang manikurista sa katabing pwesto ng barbershop. Maliit siya, maputi, at laging may pulang lipstick na parang palaging handa sa gulo. Uy, Ate Nits! Lumapit si Celia. Anak, may dala ka bang alcohol? Ubus na sa akin. Tsaka, lumapit pa si Ate Nits at ibinaba ang boses. Yung bagong Wendell, kanina pa nag-iikot dito, parang nag-iinspeksyon. Tinanong niya kung sino raw yung babaeng barbero. Sinabi mo ba? Siyempre, ngumiti si Ate Nits. Sabi ko, ako, ano ngayon? Sabay tawa. Pero biglang naging seryoso. Pero, Celia, bantayan mo ang bibig mo. Baka pag-initan ka. Napangiti si Celia. Salamat ate, pero kaya ko to. Kaya ko to. Ilang beses niyang sinabi sa sarili. Simula nung una siyang pumasok sa Kanto Cuts, lagi na siyang pinapamukha na babae siya sa trabaho ng lalaki. Pero hindi iyon dahilan para umatras. Sa bawat gupit, sa bawat customer na umaalis na mas maaliwalas ang mukha, parang may maliit siyang panalo. Pagdating niya sa barbershop, bumungad ang lumang signage na halos malaglag na. Kanto Cuts, Barberia.
Sa loob, amoy hair tonic at lumang upuan. Nandon si Mang Lando, may-ari, nakaupo sa monoblock habang binibilang ang pera sa kaha. Tabingi ang salamin sa dingding, parang kahit ang refleksyon, pagod na rin. Late ka, agad, sabi ni Mang Lando, kahit hindi pa sumasapit ang tamang oras. Parang iyon na ang pambungad niya sa mundo. Hindi po, Mang Lando, sakto lang po. Mahinahon si Celia habang inaayos sa mga gamit. Bakit hindi pa bukas yung upuan? Turo ni Mang Lando sa barber chair. Baka gusto mong ikaw ang umupo dyan at magpagupit buong araw. Huminga si Celia, pinili ang katahimikan. Ibinukas niya ang ilaw, nilinis ang salamin at inayos sa mga suklay. Sa tabi, naroon si Junjun, teen runner ng palengke, nakasabit ang ID lanyard sa leeg at may dalang plastic na puno ng yelo. Ate Celia, masigla niyang bate. May yelo ako. Sabi ni Mang Lando magbenta tayo ng soft drinks para dagdag kita. Sige, salamat. Ngumiti si Celia. Ikaw, anong balita? May bago raw tayong boss. Bulong ni Junjun. Sabay tingin sa labas. Kanina dumaan dito, ang bango ate. Parang hindi pang palengke. Hindi pa siya nakakasagot nang bumukas ang pinto. Pumasok si Wendell Paredes. Hindi siya matangkad pero malakas ang presence niya. Maayos ang planchado niyang polo at may relos na kumikislap kahit hindi naman kailangang ipakita. Ang tingin niya sa paligid parang sinusukat kung gaano kaluma ang lahat. Good morning, sabi niya. Pero ang tono, parang tingnan natin kung sino ang papasa. Wendell, adarang tayong tumayo si Mang Lando. Biglang naging mabait ang boses. Ito si Celia, siya yung barbero natin. Barbera. Tiningin si Wendell kay Celia mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan, parang may checklist. Ikaw, tanong niya, babae ka? Dito ka naggugupit ng lalaki? Opo, diretso ang sagot ni Celia. Barbero po ako, barbero. Ngumiti si Wendell pero hindi umabot sa mata. Interesting, hindi ba weird sa barbershop na to? Kung weird po, bakit po may customer na bumabalik? Kalmado si Celia pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Biglang nag-iba ang mukha ni Mang Lando, parang nataranta. Ay Celia, huwag ka nang suwagot ng ganyan. Nagpapakatotoo lang po ako, sagot ni Celia. Saka yumuko ng bahagya, nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit. Lumapit si Wendell sa barber chair. Hinawakan ng armrest na parang nadudumihan niya. From now on, gusto ko maayos ang lugar. Ibigay natin to sa mas presentable na crowd. Hindi puwing kung sino-sino lang ang pinapaupo dyan. Narinig ni Celia ang paghinga ni Junjun. Parang kinikimkim niya ang inis. Si Mang Lando naman, tanggung-tanggo. Oo, tama ka. Ayusin natin. Tahimik si Celia. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil alam niya, ang laban na to, hindi uubra ang sigaw sa loob ng shop. Kailangan niya ng diskarte, at higit sa lahat, kailangan niya ng trabaho. Maya-maya, dumating ang mga suke. Una si Kuya Ramil, pumasok na parang may dalang sariling eksena. Oh, Celia, pakalbo nga. Init na init ako. Kuya, sakto. Natatawa si Celia. Upong hari ka na. Sumingit si Wendell, nakatingin sa damit ni Kuya Ramil. Sir, may listahan po tayo ng presyo. Baka gusto niyo munang magbayad bago umupo. Napatingin si Kuya Ramil kay Celia, saka kay Wendell. Ha? Dito? Sa kanto? Ako papapagbayarin mo bago gupitan? Araw-araw ako dito. Rules, malamig na sagot ni Wendell. Biglang tumayo si Mang Lando. Ramil, pasensya ka na ha. Bagong patakaran lang. Para sa ayos ng negosyo. Napangiti si Kuya Ramil, pero hindi masaya. Ganon. Sige, pero tandaan nyo, pag inayos nyo ang negosyo nyo sa paraan ng pangmamaliit, baka mawala yung mga taong nagbubuhay sa inyo na nahimik ang shop. Si Celia, tumingin lang kay Kuya Ramil, parang humihingi ng pasensya. Kuya, maupo ka. Ako na. Mahinang sabi ni Celia. Pag umupo si Kuya Ramil, mabilis gumalaw ang kamay ni Celia. Sanay siya, sa bawat higpit ng gunting, para siyang nag-uukit ng pag-asa. Habang nagugupit, nakikita niya sa salamin si Wendell, nakatayo sa likod, parang bantay. Ang dami mong ginagawa, biglang sabi ni Wendell sa kanya, parang may hinahanap na mali. Siguraduhin mong pantay. Opo, sagot ni Celia, pinipigilan ang panginginig ng dibdib. Pantay. Gaya ng gusto niyang pantay ang tingin sa tao, pero sa lugar na to, pantay lang ang buhok, hindi ang trato. Pagkatapos ng ilang customer, napag-isa si Celia saglit sa may pintuan para sumilip sa palengke. Doon niya unang nakita ng malinaw ang binatang basurero, si Giro de la Peña. Nakauniforme ng basurero ng barangay,
May lumang cap at guantes na halatang ilang beses nang tinahi. Hindi siya marumi sa itsura, pawis lang at pagod. Bitbit niya ang malaking sako ng basura, pero maingat siyang kumilos. Parang kahit trabaho niyang maghakot ng dumi, ayaw niyang maging dahilan ng gulo. May matandang lalaking vendor ng gulay, si Mang Nardo, na biglang nadulas sa basa at natapilok. Maraming nakakita, pero iilan lang ang kumilos. Si Jiro ang unang lumapit. "Tay, dahan-dahan," narinig ni Celia ang boses niya. Mababa pero magalang. "Hawakan niyo po ako." "Ay, salamat iho," ungol ni Mang Lardo, nanginginig. "Sandali po," sabi ni Jiro. Inangat niya ang karton ng gulay palayo sa daan, saka inalalayan si Mang Nardo hanggang sa makaupo sa bangko. May dumaan na babae, si Mira Solis, community nurse, may bitbit na plastic bag ng gamot. "Mang Nardo, anong nangyari?" taranta ni Mira. "Natapilok," sagot ni Jiro. "Baka napilayan. Ma'am, may bandage po ba kayo?" Tinignan ni Mira si Jiro. Parang nagulat sa ayos niyang magsalita. "Meron. Ikaw, salamat ha. Hindi ka man lang nagdalawang isip." Umiling si Jiro. "Wala po yun. Tao po tayo." Tao po tayo. Tumama kay Celia ang linyang iyon na parang kutsilyong hindi nananakit, kundi nagbubukas. Sa palengke na araw-araw may panghuhusga, may isang basurero na nagsalita ng ganon, na parang hindi siya sanay magpaliwanag, sanay lang siyang bumawa. Sa loob ng barbershop, narinig niya ulit ang boses ni Wendell na parang kutsara sa baso, nakakairita, paulit-ulit. "Celia, huwag kang nakatanga dyan! Tignan mo yung buhok ni Serberto, baka mukha na siyang walis." Bumalik si Celia sa loob, pero dala niya ang imahe ni Jiro. Yung tahimik na lakas, yung dignidad na hindi hinihingi, pero kitang-kita. Habang ginugupitan niya si Serberto, narinig niyang nagkukwentuhan ng mga tao. "Yung basurero na yun?" sabi ng isang customer. "Mabait daw, pero parang may tinatago, ano?" "Baka adik," bulong ng isa. "Hindi," sabi ni Serberto, biglang seryoso. "Nakikita ko yun gabi-gabi. Hindi yun adik. Yung mga mata nun, parang may pinanggalingang mahayo." Napatingin si Celia sa salamin. Sa refleksyon, nakita niya ang sarili niyang mata. Pagod, pero may apoy. At sa labas ng bintana, si Jiro na nakatayo sandali, pinupunasan ng pawis bago muling buhati ng sako. Hindi pa alam ni Celia kung anong papel ng binatang yon sa buhay niya. Pero sa unang araw na yon, sa araw na dumating si Wendell, sa araw na mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagiging babae sa barbershop, may isang taong tahimik na nagpapaalala na may mga taong hindi mo kailangang kilalanin para ma-inspire. At sa pagitan ng gunting at pangarap, sa pagitan ng talengke at kahirapan, nagsimula ang kwento ni Celia. Hindi pa sa gulo, hindi pa sa pagbagsak, kundi sa munting pag-asa na minsan may babago rin. May mga araw na kahit paulit-ulit ang tunog ng gunting, iba ang bigat ng bawat hiwa, parang may hinihiwang tiwala, hindi lang buhok. Kinabukasan matapos niyang narinig ang linyang, "Tao po tayo," sa basurerong si Jiro, mas maaga pang nagbukas ang Kanto Cats. Hindi dahil masipag si Mang Lando, kundi dahil may ipinautos si Wendell. Dapat daw ay malinis tignan pagpasok pa lang ng unang customer. Kaya si Celia, imbis na magkape ng maayos sa umaga, nagsabon agad ng sahig at nagpunas ng salamin na tabingi pa rin kahit anong ayos. "Pag may dumi, ako ang sisilihin," bulong niya kay Ate Nitz habang bumibili ng alkohol sa katabi. Tinapik siya ni Ate Nitz sa braso. "Hayaan mo, basta ikaw, huwag kang papapekto. Yan ang mga taong mayabang, mabilis din niyang malaglag. Kung malaglag man, sana hindi ako ang sasalo." Sa loob, nakatayo si Wendell na parang inspektor, hawak ang cellphone at mayat-mayay sumusulyap sa oras. Si Mang Lando naman, nakaabang sa kaha, parang laging may takot na may mawawalang pera kahit wala pa namang pumapasok. Dumating si Kuya Ramil, pero hindi na kasing ingay kahapon. Umupo lang siya sa gilid at nagbuntong hininga. "Celia, mabilis lang ha, may biyahe pa ako." "Oo, kuya," sagot ni Celia. "Ikaw pa ba?"
Habang ginugupitan niya si Kuya Ramil, dumungaw si Sir Berto sa pintuan, nagtaas ng kilay. Celia, ingat ka, kanina pa nag-iikot si Wendell. Tinanong pati ako kung sino daw yung mga suki na di nagbabayad agad. Suki nga, bulong ni Kuya Ramil, sinadya niyang marinig ni Wendell. Gusto yata niya lahat dito parang mall. Sumagot si Wendell mula sa likod na parang hindi marunong magbulong. Masama bang mag-level up? Kung gusto niyong umunlad, sumunod tayo sa sistema. Walang libre. Napahigpit ang hawak ni Celia sa suklay pero hindi siya nagsalita. Ramdam niyang pinipisil ang dibdib niya. Hindi dahil natatakot siya kay Wendell, kundi dahil alam niyang sa bawat salitang walang libre, laging may tinatamaan na walang laban. Nang natapos ang gupit ni Kuya Ramil, nag-abot ito ng bayad at sinadya niyang ilapag sa mesa, hindi sa kamay ni Wendell. Ito, sana masaya ka. Celia ngumiti, pero sa loob niya, gustong-gusto niyang humingi ng tawad sa mga taong pinipilitang liumuko dahil lang kailangan nila ng serbisyo. Bandang tanghali, bumigat ang init. Umalingasaw ang palengke. Isdang piniprito, suka, asukal at alikabok. Si Junjun pabalik-balik, nagdadala ng yelo at soft drinks. Si Mang Lando nagbibilang ng kita, minsan sumisilip sa pinto na parang may hinihintay. At doon sa pintuan, lumitaw ang basurerong nakita niya kahapon, si Jiro. Hindi siya pumasok ng buo agad. Parang nag-isip muna kung tama bang pumasok siya sa lugar na dalas manghusga. Nakakap pa rin, may guwantes na butas sa hintuturo at may maliit na supot sa kamay. Barya, halatang pinag-iipunan kahit kaunti. Nagtagpo ang mata nila ni Celia sa salamin. Hindi siya ngumiti. Tumando lang siya ng bahagya, parang nagsasabing, pasensya, kahit hindi pa naman siya naggagawa. Boss, mahinang sabi ni Jiro kay Mang Lando, pwede po bang magpagupit? Kahit simple lang po. Bago pa sumagot si Mang Lando, tumindik si Wendell na tila ito ang may-ari ng hangin sa loob. Magkano dala mo? Napatingin si Jiro sa supot niya. Ito lang po, pero babalik po ako. May trabaho po ako. Hindi yan sagot. Dito, bago gupit, bayad muna. Hindi charity. Namula ang tenga ni Jiro, hindi sa galit, kundi sa hiya. Nagtangka siyang umatras palabas. Sige po, pasensya na. Sandali, biglang sabi ni Celia. Napatingin sa kanya si Wendell. Ano na naman? Lumapit si Celia, pinili niyang maging mahinahon para hindi magmukhang nakikipag-away. Mang Lando, simpleng gupit lang naman po. Mabilis lang. Ako na po. Si Mang Lando, kumunot ang noo. Celia, alam mo yung patakaran. Alam ko po, pero minsan kailangan din po nating umintindi. Hindi tayo nabubuhay sa intindi, nabubuhay tayo sa bayad. Huminga si Celia, saka tumingin kay Jiro. Umupo ka, ako bahala. Gusto sanang tumanggi ni Jiro, halata sa tingin niya na ayaw niyang maging dahilan ng problema. Kaya dahan-dahan siyang umupo sa barber chair, hawak pa rin ang supot ng barya, parang proteksyon. Anong gupit? Mahinang sabi ni Celia habang tinatalian niya ng cape. Kahit ano pong maayos, may lakad lang po ako bukas. Ayoko pong magmukhang gusot. Sa salitang gusot, may kumurot sa dibdib ni Celia kasi alam niya ang pakiramdam ng gustong ayusin ang sarili. Pero ang mundo, ayaw kang bigyan ng pagkakataon. Okay, sabi niya, saka sinuklay ang buhok ni Jiro. Trust mo lang ako. Habang gumagalaw ang gunting, tahimik ang shop. Kahit si Junjun tumigil sa pag-ikot. Si Kuya Ramil na nakaupo pa rin sa gilid, nakatipig sa eksena na parang nangangamoy ng paparating na gulo. Pasensya na, bulong ni Jiro, halos hindi marinig. Hindi ko po sinasadyang makagulo. Hindi tumingin si Celia sa kanya. Tumingin siya sa buhok, sa linya, sa pantay na gupit. Hindi ikaw ang magulo. Ang magulo, yung mga taong akala nila
Kapag kulang ka sa pera, kulang ka na rin sa halaga. Napapikit si Jiro sandali. Sanay na po ako. Dapat hindi, sagot ni Celia, mas mahina. Dapat hindi tayo nasasanay sa mali. Sa kabila, narinig niya ang mahinang tawa ni Wendell, yung tawang walang saya. Ay, ang daming lesson. Bilis-bilisan mo nga. Hindi tayo seminar. Tinapos ni Celia ang gupit na parang may misyon. Malinis, maayos, bagay sa mukha ni Jiro. Tinanggal niya ang cape at pinagdampian ng balikat nito. Oh, ayan, sabi niya. Pilit na nangumiti. Mas presko. Napatingin si Jiro sa salamin. Sa unang pagkakataon, may kaunting ginhawa sa mukha niya. Parang may nabawasang bigat, kahit buhok lang ang nawala. Kinapa niya ang supot ng barya. Inabot kay Celia. Ito po, ito lang po. Babawi po ako. Babalik po ako agad. Bago pa maabot ni Celia ang supot, biglang sumigaw si Wendell. Ako na! Kinuha niya ang supot, binuksan at pinagtawanan ng laman. Ito? Ito ang pambayad? Ano to, pamasahe? Wendell! Sigaw ni Mang Lando, pero hindi para pigilan. Parang natatakot lang marinig ng ibang tao. Tumayo si Jiro, nanginginig ang panga. Boss, pasensya na po, hindi ko po. Hindi mo? Singhal ni Wendell. Hindi ka magpapanggap dito na kawawa ka para makalibre. Lumabas ka. Humakbang si Celia sa harap ni Jiro, hindi para magmatapang, kundi para proteksyonan. Tama na. Wendell, gupit na yan. Ako gumawa. Ako ang mananagot. Ah, ikaw. Nungumiti si Wendell, saka tumingin kay Mang Lando. Boss, nakita mo? Sabi ko sa'yo yan ang problema kapag pinapabayaan mo yung mga empleyado, gumagawa ng sariling patakaran. Nanlaki ang mata ni Mang Lando. Celia, bakit mo naman ginawa yan? Alam ko, putol ni Celia. Nangingilid ang luha pero pinipigilan. Pero ano po ba ang gusto niyong mangyari? Palayasin natin lahat ng walang pambayad. Paano yung mga taong... Hindi ako nagpapaawa, biglang sabi ni Jiro, mahina pero malinaw. Babalik po ako, magbabayad po ako. Hindi na, sabi ni Wendell, malamig. Kasi hindi na rin siya kailangan dito. Tahimik ang shop. Parang biglang nawala ang ingay ng palengke. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Celia, pero alam na niya ang sagot kahit hindi pa lumalabas. Lumapit si Wendell at hinila ang apron niya sa dibdib, parang tinatanggalan siya ng pagkatao. Tanggal ka na, ngayon din, pack up. Wendell? Sigaw ni Ate Nitz mula sa labas, na pumasok na may hawak na nail file. Ano ka ba? Sino ka para magtanggal? Kasama ako sa management, taas noong sinagot ni Wendell. Management ka ng yabang, sabat ni Kuya Ramil na tumayo na, nanginginig sa galit. Kung ganyang sistema nyo, magsasara rin niyang barberya na yan. Si Sir Berto, pumasok din, seryoso ang muka. Mang Lando, malito. Pero si Mang Lando, tahimik. Tingnan niya si Wendell, tingnan niya ang kaha, tingnan niya si Celia. Sa huli, sa kaha siya tumingin. Celia, mahina niya sabi, halos pabulong. Pasensya na, kailangan ko yung order. Kailangan ko yung orden. Nangumiti si Celia, pero punong-puno ng sakit. Orden? Yan yung orden na pinapahiya ang tao? Hindi ko sinasadya. Kaya nga mas masakit, sagot ni Celia. Tinanggal niya ang apron, dahan-dahan, parang naghuhubad ng pangarap. Kinuha niya ang maliit na bag sa ilalim ng mesa. Ang gunting niya, nandoon sa pouch. Sariling niya yun, pinaghirapan niya yun. Pero may isa pang gunting na pang shop. Kinuha ni Wendell at itinabi, parang gusto pang ipamukha na wala na siyang karapatan. Si Junjun halos maiyak. Ate Celia, saan ka pupunta?
Hinaplos ni Celia ang ulo niya. Dito lang ako, Junjun, sa mundo. Hindi naman ako nawawala. Tinatanggal lang ako. Lumabas si Celia ng shop na mataas ang ulo kahit nanginginig ang tuhod. Sumunod si Jiro. Hindi alam kung dapat ba siyang magsalita o manahimik. Sa gilid ng kalsada, malapit sa kanal, doon sila huminto. Dumaan ang mga tao, may mga tumitingin, may mga nagbubulsungan. Sa unang pagkakataon, si Celia ang nasa pwesto ng pinagtitinginan. Pasensya na po, sabi ni Jiro, nanginginig ang boses. Kung hindi ako pumasok, kung hindi ako... Hindi siya pinatapos ni Celia. Umiling siya. Pinunasan ng luha na ayaw pang bumagsak. Hindi ikaw ang dahilan. Huwag mong dalhin yan. Pero nawalan ka ng trabaho. Trabaho lang yan, sagot ni Celia. Pero nabasag sa dulo ang boses niya. Mas masakit yung pinahiya nila ako na parang wala akong kwenta. Tahimik si Jiro. Parang may gustong sabihin pero hindi siya sanay magpaliwanag. Tumingin si Celia sa kanya. Makinig ka, sabo niya, mas firm. Kung may natutunan ako sa barbershop na yun, hindi lahat ng tao marunong rumispeto. Pero may iilan na kahit basurero, kahit mahirap, marunong pa ring tumayong ng tama. Napakunot noo si Jiro. Parang gustong tumanggi sa papuri ng, hindi po ako. Hindi mo kailangan magpaliwanag, putol ni Celia. At alam mo, kahit anong sabihin nila, tama yung ginawa ko. Lumunok si Jiro, saka tumingin sa supot ng barya sa kamay niya, parang mas mabigat pa sa sako ng basura. Babalik po ako, mahinang niyang sabi. Babayaran ko po, hindi dahil pinapahiya ako, kundi dahil ayokong may taong mabait sa akin na siya ang magdurusa. Tumanggo si Celia, pero hindi siya ngumiti. Sa likod niya, alam niyang uuwi sa nanay na may rayuma, sa kapatid na may pangarap, at sa mesa na kulang ang ulam. At ngayong araw, mas mahirap ang bukas. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Text mula sa klinik. Follow up, balance sa gamot ni Aling Perla. Napatitig si Celia sa screen, parang biglang lumubog ang mundo. Pero hindi siya umiyak sa harap ni Jiro. Pinisil niya lang ang bag sa kamay niya, saka huminga. Salamat, sabi, halos pabulbol. Sa pagtingin sa akin na tao. Tumanggo si Celia. Tumingin sa kalsada na parang mahaba at walang dulo. Tao tayo, sabi niya, mahina pero matatag. Kahit anong gawin nila. At sa ilalim ng tanghaling araw, magkatabi silang nakatayo. Isang babaeng tinanggalan ng trabaho dahil sa kabutihan at isang lalaking basurero na may dignidad na hindi mabibili. Habang sa likod nila, patuloy ang palengke, patuloy ang ingay, at patuloy ang buhay na parang walang pakialam sa sakit ng tao. Sa ilalim ng tanghaling araw, magkatabi pa rin silang nakatayo. Si Celia na may bag na parang mas mabigat kaysa sa laman nito at si Jiro na hawak ang supot ng barya na parang siya ang may kasalanan sa lahat. Sa likod nila, patuloy ang palengke. Sigaw ng tindero, busina ng tricycle, amoy ng pritong isda. Parang walang pakialam ang mundo sa isang babaeng natanggal sa trabaho dahil sa kabutihan. Uuwi na po ako, sabi ni Jiro. Mahinang mahina, parang nagpaalam sa simbahan. Baka kailangan niyo po ng tulong. Tumanggo si Celia, pero hindi siya tumingin sa mata ng lalaki. Takot siyang makita roon ang awa o ang pagsisisi o kahit anong maaaring magpahina sa kanya. Hindi mo kailangan magpaliwanag, mag-iingat ka na lang sa trabaho mo. Babalik po ako, ulit ni Jiro, parang panata. Babayaran ko po, kung makakabalik ka. Sagot, masakit pero totoo. Huwag mong ipilit kung may kapalit na gulo. Hindi ko gusto na madamay ka pa. Hindi sumagot si Jiro. Tumanggo lang siya sa kadahan-dahang umalis, hamalos sa mga tao na parang anino pero aninong may bigat. Naiwan si Celia sa kanto. Huminga siya ng malalim saka naglakad pa uwi. Habang naglalakad, sa isip niya hindi ang insulto ni Wendell ang bumabalik, kundi ang tahimik na desisyon ni Mang Lando na pumili sa kaha kaysa sa tao. Mas masakit yun, kasi ang pangangapi ng halatang masama inaasahan mo, pero ang pangangapi ng taong normal daw, yung takot lang daw, yung kailangan, yun ang mas matagal kumirot. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang inuupahan, agad siyang sinalubong ng boses ni Aling Perla. Anak,
bakit maaga ka? May nangyari ba? Tumingin si Celia sa nanay niya at sa unang segundo gusto niyang ngumiti, magkunwari, magsabing wala para hindi na madagdagan ng bigat. Pero nang makita niya ang tuhod ni Aling Perla na nakabalot at ang mukha nitong maputla, naputol ang pag-arte. Nay, lumunok. Tinanggal po ako. Parang may basag na baso sa loob ng kwarto. Napatayo si Aling Perla kahit masakit. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Wala, Nay. Mabilis na sagot ni Celia, pinipigilan ang panginginig. Ginupitan ko lang yung basurero. Wala siyang pambayad, pero babalik daw siya. Si Wendell, pinahiya kami. Tapos, pinatanggal niya ako. Kumampi si Mang Lando. Napatakip ng bibig si Dindo. Gising na pala, nakaupo sa banig. Ate, seryoso? Paano na yung gamot? Sabat ni Celia, tumingin sa mesa. Oo, yun nga. Umupo si Aling Perla, dahan-dahan, parang bumagsak ang lakas niya. Anak, sinabi ko sa'yo, huwag kang papaapekto sa mga taong mga api. Hindi po ako papaapekto, sagot ni Celia, pero napaiyak na siya ng hindi sinasadya. Pero Nay, paano ako hindi maaapektuhan kung trabaho ko yung kinuha? Hindi naman ako nagpakabait para mahiro. Nagpakabait ako kasi tao tayo. Tahimik si Dindo, dahan-dahan siyang lumapit sa ate niya at inabot ang notebook. Ate, may konti akong ipon dito. Galing sa allowance, minsan di ko ginagastos. Umiling si Celila, pinunasan ng luha. Hindi, Dindo. Kailangan mo yan sa school. Pero kailangan nating mabuhay. Putol ni Celia, mas firm. At mabubuhay tayo. Kinabukasan, nagsimula ang bagong araw na walang kanto-kutsis. Si Celia, naglakad papuntang mga salon sa kanto-kanto, nag-a-apply. Ang iba, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Barbero? Babae? Tanong ng isang may-ari ng salon na ang pangalan sa tarpaulin ay Glamora Hair Studio. Opo, barberin po talaga, sagot ni Celia. Dito kasi, pang babae lang, tsaka wala ka bang certificate? May certificate siya pero luma at hindi pang sosyal. At sa totoo lang, sa mundo nila, minsan mas mahalaga ang itsura kaysa galing. Sa hapon, napadpad siya sa karinderya ni Tess Alonso, yung karinderyang malapit sa sakayan ng tricycle, amoy sinigang at pritong talong. Si Tess, mataba, matapang at laging may apron na may bahid ng toyo. Ay, Celia, balita ko, agad sabi ni Tess, tinanggal ka raw. Ano ba yung barbershop na yan? Akala mo kung sinong malinas. Yung mga upuan nga nila amoy lumang pawis. Napatawa si Celia kahit saglit lang. Tita Tess, baka pwede po akong maglinis dito paminsan kahit pangdagdag lang. Tumingin si Tess sa kanya, matagal. Anak, marunong kang maggupit. Bakit ka maglilinis dito? Para may pambili ng gamot ni nanay, diretsyong sagot ni Celia. Tumanggo si Tess. Sige, pero pakinggan mo rin ako. Habang naglilinis ka dito, mag-home service ka. Gupitan mo yung mga tricycle driver, yung mga guard, yung mga batang lalaki. Ako magpapakalat ng balita. Salamat po, bulong ni Celia, parang may piraso ng bigat na nabawasan. Sa mga sumunod na linggo, ganun ang routine niya. Umaga sa bahay, alaga kay Aling Perla, tapos linis sa karinderya, tapos home service sa gabi. Minsan, si Kuya Ramil ang nagdadala sa kanya sa mga pasahero niyang suki. Celia, dito sa kanto ng bodega, sabi ni Kuya Ramil isang gabi. Yung guard doon gusto magpagupit, bayad niya 200, sa'yo lahat. Kuya, salamat. Sagot ni Celia, hawak ang pouch ng gunting. Hindi ko makakalimutan. Huwag mo kong pasalamatan, sagot ni Kuya Ramil. Pasalamatan mo sarili mo, kasi kung hindi ka mabait, wala kaming ipaglalaban. Si Sir Berto rin, minsan pinapapunta siya sa guardhouse. Celia, sabi nito habang nagpapagupit, yung Wendell, may naririnig akong chismis.
Nagkukupit daw yan, tapos pinagbabayad yung mga empleyado sa priority. Hindi na po ako nagugulat, pero wala akong yakas lumaban, wala akong ebidensya. Meron, biglang sabi ni Sir Berto tumingin sa malayo. At darating din ang araw, lalabas yan. Si Mira Solis, ang community nurse, dumadawal kay Aling Perla at minsan nakikita niya si Celia sa karinderya. Celia, kumusta si nanay mo? Sagot ni Celia, may araw na okay, may araw na masakit, pero kinakaya. Umupo si Mira at inabot ang reseta. May programang barangay para sa seniors, subukan natin. Tsaka, may kilala ko sa training center, nagbibigay ng scholarship sa barbering at entrepreneurship. Baka gusto mo. Napatigil si Celia. Scholarship? Para sa akin? Oo, nangumiti si Mira. Kailangan mo lang magpasa ng requirements. Kaya mo yan. Sa unang pagkakataon matapos siyang matanggal, may liwanag na sumilip. Hindi malaki, pero sapat para hindi siya tuluyang lumubog. Pero habang umaangat ang araw ni Celia, may ibang nangyayari sa kabilang dulo ng barangay, sa lugar kung saan nagtatapos ang basura at nagsisimula ang mga lihim. Isang hapon, pauwi si Mira mula health center nang makita niya si Jiro sa gilid ng truck ng basura. Nakaupo ito sa semento, hawak ang palad na may sugat. May dalawang kasama siyang basurero, si Tomas Obet Gavillo at si Ruel Bañez. Pareho silang matagal na sa trabaho at halatang may respeto kay Jiro. Jiro, tawag ni Mira. Okay ka lang? Tumanggo si Jiro pero hindi tumingin. Okay lang po. Hindi yan okay, sabi ni Mira, lumapit. Yung sugat mo, linisin natin. Habang nililinis ni Mira ang sugat, napansin niyang may pasa si Jiro sa braso. Ano to? Hindi agad sumagot si Jiro. Si Obet ang sumagot, mahina. May mga tao kasing nag-iisip maangas siya. Tahimik kasi. Tapos may isang lalaking nakabarong, laging dumadaan sa may landfill. Tinitignan siya. Napakunot noo si Mira. Nakabarong? Sino? Umiling si Obet. Hindi namin kilala, pero parang may dalang mga papel, parang naghahanap. Tumahimik si Jiro, saka biglang tumayo. Mira, sabi niya. Unang beses tinawag si Mira sa pangalan. Pakiusap, wag mo na akong tanungin. Ayokong madamay kayo. Madamay? Tanong ni Mira. Jiro, ano bang nangyayari sa'yo? Bumuntong hininga si Jiro. Parang may mabigat na bato sa dibdib. May mga taong gusto akong ibalik sa lugar na iniwan ko. Pero ayoko na. Dito, kahit hirap, totoo. Hindi na nakapagtanong si Mira dahil biglang huminto sa di kalayuan ang isang itim na sasakyan, masadong sosyal para sa lugar na iyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matandang lalaki na maayos ang damit kahit mainit, si Don Leandro de la Peña. Kasunod niya ang isang babae na may tablet, si Selina Roque, executive assistant, at isang lalaki na naka-Amerikana na seryoso ang mukha, si Attorney Samir Lontok. Natigilan ang mga basurero. Si Obet napamura ng mahina. Ano to? Si Jiro namutla, parang may multong lumabas sa araw. Lumapit si Don Leandro, mabagal ang lakad pero matatag. Nang makita niya si Jiro sa uniforme ng basurero, hindi siya nandidiri, hindi siya nagalit, parang nasaktan. Anak, sabi ni Don Leandro, basag ang boses. Huwag niyo akong tawaging anak dito, sagot ni Jiro nanginginig. Hindi niyo ako kilala. Kilalang kilala kita, sagot ni Don Leandro. At sa harap ng lahat, yumakap siya kay Jiro. Mahigpit, parang binalik ang mga taon na nawala. Jiro, umuwi ka na. Tahimik ang paligid. Ang hangin parang huminto. Si Mira nakatitig, hindi makapaniwala. De la Peña? Bulong niya. Si Serena tumingin kay Mira at sa mga basurero, saka magalang na sinalita. Pasensya na po, matagal na naming hinahanap si Sir Jiro. Sir Jiro? Tumama ang salita sa mga tenga ni Mira na parang kidlat. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit.
Sa gilid ng sasakyan, may isa pang lalaking bumaba. Nakabarong, may ngiting malamig at ang tingin ay parang laging may plano. Si Cyril Montesa. At nang magtagpo ang mata ni Cyril at ni Jiro, nag-iba ang hangin. Parang biglang naging maliit ang landfill at naging entenado ng isang laban na matagal nang nagsimula. Bago pa man pumasok si Jiro sa barbershop, bago pa man matanggal si Celia, bago pa man masabi ang tao po tayo. Gumiti si Cyril Montesa. Mabagal, parang ahas na alam na may hawak siyang lason. Ayan ka lang pala, sabi niya. Halos pabulong pero sapat para marinig ni Jiro. Akala mo makakatakas ka? Para kay Mira, parang may bumangga sa dibdib niya. Sir Jiro? De la Peña? Sa harap niya, ang basurerong tahimik na tumutunong sa matanda at nagtanong pa ng bandage, biglang naging anak ng bilyonaryo. Ngunit higit pa sa gulat, naramdaman niya ang bigat ng tiginan ni Jiro at Cyril. Yung uri ng tingin na may nakaraan, may sugat at may banta na hindi pa tapos. Cyril, mariing sabi ni Don Leandro, may babalang tono. Hindi tayo nandito para manakot. Hindi naman po ako nananakot, sagot ni Cyril, nakangiti pa rin. Nag-aalala lang ako kung may nangyari kay Sir Jiro dito. Malaking skandalo. Alam niyo naman sir, delikado ang mundo sa labas. Sa salitang skandalo, kumunot ang noo ni Attorney Samir Lontok at si Selina Roque tumingin agad sa paligid na parang sinusukat kung sino ang nakarinig. Si Jiro nakatayo ng tuwid kahit nanginginig ang daliri sa guwantes. Hindi ako uuwi, sabi niya, matigas ang boses. Dito ang trabaho ko, dito ang buhay ko. Trabaho? Ulit ni Don Leandro, nangingilid ng luha pero pilit pinipigil. Anak, hindi mo kailangang magpakahirap para patunayan. Pinapatunayan ko sa sarili ko na kaya kong mabuhay ng walang apelyido. Na kaya kong maging tao, hindi produkto. Nanahimik ang mga basurero, sina Obet at Ruel. Parang biglang nag-iba ang tingin nila kay Jiro. Hindi na lang siya tahimik na kasama, may dinadala pala siyang digmaan sa loob. Lumapit si Mira, maingat. Jiro, mahinang tawag niya. Kung ano man to, huwag kang mag-isa. Sandaling tumingin si Jiro kay Mira at doon lumambot ang mata niya, hindi sa awa, kundi sa pagod. Ayokong madamay kayo, bulong niya. Ayokong madamay si Celia. Nabanggit mo siya, biglang sabi ni Cyril, parang biglang suminghot ng impormasyon. Sino si Celia? Napaangat ang baba ni Don Leandro. Cyril? Wala po, mabilis na sagot ni Jiro, pero halata ang pag-iwas. Wala siyang kinalaman. Ngumiti si Cyril, mas lumalim. Kung wala, bakit nabanggit? Bago pa lumala, umubo si Don Leandro at tumingin kay Attorney Samir. Samir, dalhin mo muna ako sa sasakyan, mainit. Sir, tugon ni Attorney Samir sabay alalay. Bago umalis si Don Leandro, binalingan niya si Jiro. Anak, hindi kita pipilitin ngayon, pero pakinggan mo to. May mga taong gustong gamitin ang pagkawala mo. Hindi lang pamilya ang nakataya. Alam ko, sagot ni Jiro, malamig. Kaya nga ako umalis. Tumalikod si Don Leandro at sumunod si Salina, habang si Cyril huling tumingin kay Jiro, parang nag-iwan ng pangako. Pag-alis ng itim na sasakyan, nanumbalik ang init at amoy ng landfill, pero sa puso ni Mira may nagbukas na pinto ng takot. Kinagabihan, hindi mapakali si Jiro. Umupo siya sa maliit na barong-barong ng mga basurero, pinagmamasdan ng mga kamay niyang puno ng gasgas. Si Obet nagsisindi ng yosi sa tabi. Bro, sabi ni Obet, anak ka pala ng bilyonaryo, kaya pala iba ka gumalaw. Obet, sagot ni Jiro mahina, wag na nating pag-usapan. Hindi naman sa paghusga pero bakit ka nandito? Kung pwede ka naman sa aircon. Napangiti si Jiro, mapait. Kasi sa aircon, mas malamig ang puso ng tao. Hindi na nagsalita ang dalawa, alam nilang hindi biro ang pinagdadaanan ni Jiro.
Samantala, sa ikabilang dulo ng barangay, si Celia ay naglilinis sa karinderya ni Tess. Tahimik ang gabi, pero sa kanya, maingay ang isip. Lalo nang dumaan si Kuya Ramil, pawis na pawis, parang may balita. "Celia!" Tawag ni Kuya Ramil, halos pabulong. "Ano na naman, kuya?" Nguniti si Celia, pagod. "Yung basurero, yung ginupitan mo." Nahuminto si Celia, kumabog ang dibdib. "Bakit? May nangyari?" "Hindi ko alam buong kwento, pero sabi ni Sir Berto, may dumating na itim na sasakyan sa landfill, mga naka-Amerikana. Hinanap yung basurero." Nanlambot ang hamay niya sa hawak niyang basahan. "Ha? Bakit?" "Ewan," sabi ni Kuya Ramil, pero ang sabi, anak daw ng mayaman. Hindi agad nakapagsalita si Celia, parang may tumama sa ulo niya, pero hindi masakit, nakalilito. Anak ng mayaman? Si Jiro? Yung tahimik? Yung basurero? "Kuya," mahinang sabi niya, "baka chismis lang." "Chismis o hindi," sabi ni Kuya Ramil, seryoso. "Mag-ingat ka, baka madamay ka sa gulo ng mga mayayaman." Tumunggo si Celia, pero sa loob niya, hindi takot ang unang sumulpot, kundi isang tanong. Kung anak pala siya ng bilyonaryo, bakit siya nasa basura? At bakit sa lahat ng araw, sa lahat ng lugar, sa barbershop pa nila siya napadpad? Kinabukasan, dumalaw si Mira sa bahay ni Celia para maghatid ng impormasyon tungkol sa senior program. Pero halata sa mukha ni Mira na may dala siyang ibang bagyo. "Celia?" Bungad ni Mira, pagpasok pa lang. "Kumusta si Aling Perla?" "Okay naman, Mira," sagot ni Celia, pero nagtataka. "Ikaw, okay ka lang? Parang namumutla ka." Umupo si Mira, lumunok. "Celia, yung basurero na ginupitan mo, si Jiro?" Kumunot ang noo ni Celia. "Bakit? May nangyari ba sa kanya?" Huminga si Mira. "Anak siya ni Don Leandro de la Peña." Parang nag-freeze ang mundo ni Celia. "Ha? Hindi ako nagbibiro," sabi ni Mira, mabigat ang boses. "Nakita ko mismo. Dumating yung tatay niya sa landfill. Yumakap, tinawag siyang anak. Tapos may kasama silang lalaki, Cyril Montesa. Nakakatakot yung aura." Napaupo si Celia sa bangko, parang naubusan ng hangin. Sa likod, narinig niya si Dindo na napasabi ng, "Grabe." Pero, biglang sabi ni Celia, parang humahabol sa katotohanan. "Pero, bakit siya basurero? Bakit siya nandun?" "Hindi ko alam buong dahilan," sagot ni Mira. "Pero halata, may tinatakasan siya. At halata ring may humahabol." Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Mira. Text mula sa isang number na hindi nakasave. Tiningnan niya at namutla lalo. "Ano?" tanong ni Celia agad. Ipinakita ni Mira ang screen, isang maikling mensahe. "Ma'am Mira Solis, salamat sa pag-aalaga kay Sir Jiro. Sana po hindi kayo makialam sa family matters. CM." Napatayo si Celia. "CM? Cyril Montesa?" Tumanggo si Mira, nanginginig. "Paano niya nakuha number ko? Paano niya alam?" "Pinapanood ka," sagot ni Celia, biglang naging matalim ang boses. "At kung pinapanood ka, ibig sabihin, pati ako, pwede na ring..." Hindi niya natapos dahil may kumatok sa pinto. 3 sunod-sunod, parang hindi simpleng bisita. Napatigil silang lahat. Si Aling Perla napatingin sa anak niya, takot. "Celia." Lumapit si Celia sa pinto, dahan-dahan, sumilip sa siwang. Sa labas, may lalaking nakapolo at slacks, may ID na nakasabit, at may kasama pang isa na nakatayo sa likod. Parehong mukhang hindi taga rito. Pagbukas ni Celia, ngumiti ang lalaki. Magalang pero malamig. "Good afternoon po. Si Miss Celia Marquez po ba?" "Opo," sagot ni Celia, kumakabog ang dibdib. "Bakit po?" Inabot ng lalaki ang calling card. "Ako po si Garrick Puno, staff po ni Don Leandro de la Peña. Nais po kayong makausap ni Sir Jiro." Napatitig si Celia sa card, parang hindi niya alam kung hahawakan o itatapon. "Makakausap? Saan?" "Sa isang lugar po na ligtas," sagot ni Garrick, tumingin sa kaligiran.
May mga bagay pong dapat kayong malaman at may mga bagay po na kailangan nating ayusin. Hindi ko kailangan ng... Hindi po ito tungkol sa pera, putol ni Garrick, parang alam na ang iisipin niya. Tungkol po ito sa nangyari sa barbershop at sa taong nagtanggal sa inyo. Sa loob, narinig ni Celia ang pag-ubo ni Aling Perla. Parang paalala, kahit anong mangyari, may responsibilidad siyang hindi pwedeng iwan. Tumayo si Mira, lumapit kay Celia, bulong. Mag-ingat ka, pero kung si Jiro ang nagpadala, baka gusto niyang itama ang nangyari. Tumingin si Celia kay Garrick. Kung gusto niyang kausapin ako, bakit hindi siya ang pumunta? Sumagot ang boses sa labas, sa likod ni Garrick. Isang boses na pamilyar sa tahimik na bigat. Dahil ayokong madamay ka sa mga mata na nakatingin sa akin. Lumabas si Jiro mula sa anino ng poste. Wala na siyang uniforme ng basurero, nakasimpleng itim na t-shirt at maon. Pero kahit ganun, siya pa rin. Yung mata niyang pagod, yung tindig na hindi marunong magyabang. Jiro? Mahina ang sabi ni Celia. Halos hindi niya alam kung galit ba siya o nalilito. Lumapit si Jiro pero huminto sa distansyang magalang. Celia, pasensya ka na. Hindi ko plano na lumaki to. Pero lumaki na. Anak ka pala ng bilyonaryo, diretsyong sabi ni Celia, hindi na nagpaligoy-ligoy. Tapos, pinabayaan mong mapahiya ako? Pinabayaan mong matanggal ako? Parang sinaksak ang dibdib ni Jiro sa tanong. Hindi ko pinabayaan, mahina ang sagot. Wala akong lakas noon. Wala akong pangalan dito. Basurero lang akong sa mata nila. Pero ngayon, nihinga siya, tumingala, parang nagdidesisyon. Ngayon, may pagkakataon akong itama. Paano? Tanong ni Celia, naninginig. Tumitig si Jiro sa kanya at sa likod ng mga mata niya may init na hindi galing sa pera, kundi sa prinsipyo. Hindi ko ipapasara ang barbershop para magpasikat. Sabi niya, hindi ko gagawing eksena. Gusto kong malaman mo, may plano ako. Legal, tahimik, pero tatama. Sa sandaling iyon, ramdam ni Celia na ang buhay niya ay tumatawid sa isang bagong linya mula sa simpleng pangarap ng salon, papasok sa mundong may bilyonaryo, fixer, at mga taong kayang mag-text ng banta ng parang normal lang. At habang nakatayo siya sa pintuan ng kanilang maliit na bahay, nakaharap kay Jiro, isang tanong ang tumatak sa isip niya. Kapag pinili ba niyang sumama, hindi ba siya mas lalo pang mawawasak? Pero sa likod ng takot, may isa ring mas matinding damdamin. Pagnanais na hindi na muling apihin at pagnanais na sa pagkakataong ito, hindi siya ang sasalong mag-isa. Nakatayo si Celia sa pintuan ng maliit nilang inuupahan, hawak ang doorknob na parang iyon ang huling piraso ng kontrol sa buhay niya. Sa tapat niya, si Jiro. Hindi na nakauniforme ng basurero, pero hindi rin mukhang anak ng bilyonaryo. Tahimik lang, matatag, at may matang pagod sa mga taong kayang manakot kahit hindi sumisigaw. Hindi ko ipapasara yung barbershop para magpasikat, sabi ni Jiro seryoso. Hindi ko gagawing eksena, legal, tahimik, pero tatama. Legal? Ulit ni Celia may halong duda. Sa legal, laging panalo yung may pera. Hindi ko gusto yun, sagot ni Jiro. Kaya nga, kailangan ko ng taong hindi nabibili. Hindi alam ni Celia kung papuri ba iyon o dagdag na responsibilidad. Tumingin siya sa loob, kay Aling Perla na nakaupo, nangangamba. Kay Dindo na nakatayo sa likod, nag-aabang ng sagot. Sa labas, si Mira nakatigil, halatang gustong sumuporta pero nag-iingat sa text na banta. Kung may plano ka, sabi ni Celia dahan-dahan, sabihin mo ng malinaw. Kasi pag sumama ako sa iyo at napahamak ang pamilya ko, hindi kita mapapatawad. Tumanglo si Jiro. May mga tao ang tatay ko na maayos, hindi yung tulad ni Cyril. Yung pinadala ko si Garrick, hindi yan nananakot. Magpapakita tayo sa tamang opisina. Magrereklamo tayo sa tamang paraan. At huminga siya, parang nahihirapang banggitin. Gusto kong ibalik sa iyo yung dignidad na kinuha nila. Hindi mo mababalik, sagot ni Celia, masakit. Kasi hindi naman ikaw yung kumuha. Pero ako yung naging dahilan ng pagkakataon nila, sagot ni Jiro.
At ayokong habang buhay mong dala ang hiya na hindi naman sayo. Hindi agad sumagot si Celia. Sa huli, lumapit si Mira at mahinang nagsabi, Celia, kung gusto mong lumaban, ngayon lang, kasi pag hinayaan mo, mauulit sa ibang tao. Tumanggo si Celia saka tumingin kay Jiro. Sige, sabi niya, pero may kondisyon ako. Ano? Walang papa-press-con, diretsong sagot ni Celia. Walang video-video na ipapahiya mo sila at ipapakita mong mayaman ka. Ayoko nun. Gusto ko matuto sila, hindi lang matakot. Umigting ang panga ni Jiro, tumanggo. Iyan din ang gusto ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tahimik pero tataman plano. Hindi ito isang araw na mirakulo. Ito yung mga araw na puro pila, puro papel, puro pagharap sa mga opisina na hindi palaging mabait. Una, dinala sila ni Garrick sa maliit na conference room sa isang legal office sa bayan. Nandun si Attorney Samir Lontok. Hindi siya palaging nakangiti, pero malinaw magsalita. Kasama rin si Ma'am Kyra Velasco na may dalang notebook at listahan ng mga tanong na parang hindi pwedeng lokohin. Celia, sabi ni Attorney Samir, ang kaso mo dito ay labor-related, illegal dismissal at humiliation sa workplace. Pero kailangan natin ng ebidensya at witnesses. Kaya tanong, may makapagpapatunay ba? Meron, sagot ni Celia, nanginginig pero matatag. Si Kuya Ramil, si Ate Nitz, si Sir Berto, si Junjun, nakita niya lahat. Tumanggo si Ma'am Kyra. At yung manager na nagtanggal sa'yo, si Wendell, may records ba ng mga ginawa niya? Collections, pananakot? Sumingit si Jiro, maingat. May narinig na akong reklamo mula sa ibang tenant sa palengke. Pwede nating kausapin. Hindi iyon mabalis. Si Kuya Ramil una pang natakot. Ako? Sabi ni Kuya Ramil nang lumapit si Celia. Kuya, baka balikan ako ng mga yan. Paano yung boundary ko? Paano pamilya ko? Hinawakan ni Celia ang braso niya. Kuya, hindi ko hinihinging na maging bayani ka. Pero kung hindi tayo magsasalita, si Wendell gagawin niya ulit sa iba. Baka sa anak mo pa. Napatitig si Kuya Ramil. Sa dulo, tumanggo siya. Sige, pero wag mong pababayaan na ako lang ang haharap. Hindi ka mag-isa, sagot ni Celia. Si Sir Berto, mas diretso. Ako? Testify? Oo, matagal ko nang gustong ituwid yan. Kung ano mang mangyari, paninindigan ko. Si Ate Nitz naman, halos nagliyabang mata. Ay nako, gusto ko nga yan. Ilalabas ko lahat ng narinig ko. Yung mga priority niya, yung pambabastos niya. Hindi niya ako kaya. At si Junjun, ang batang runner. Nanginginig ang labi pero naglakas loob. Ate Celia, ako, sasabihin ko. Kasi ikaw lang yung tumitingin sa akin na tao, hindi utusan. Sa loob ng Kanto Cuts, dumating ang araw ng pagharap. Hindi ito tulad ng iniisip ng iba na pasabog sa harap ng lahat. Ang nangyari, dumating ang mga notice, may inspeksyon, may meeting sa barangay hall. Naandon si Mang Lando, pawis na pawis at si Wendell, nakangiti pa rin sa una. Anong kalukuhan to? Sabi ni Wendell, kunwari matapang. Wala kayong mapapala. Pero nang inilabas ni Sarberto ang mga kuha sa CCTV ng bodega, kung saan makikitang si Wendell ay tumatanggap ng sobre mula sa isang supplier kapalit ng priority, nawala ang ngiti. Nang magsalita ang isang dating staff ng katabing salon na si Jessa Calderon at sinabing pinagbabayad sila ni Wendell para hindi sila pag-initan, lalo siyang namutla. Sa dulo, hindi pinarusahan si Mang Lando tulad ng inaasahan ng lahat. Pinahiga siya ng katotohanan, oo, pero hindi siya tinuluyang giniba. Kailangan niya rin mabuhay. Kaya ang naging kasunduan, tatanggalin si Wendell, ibabalik ang back pay at separation ni Celia, at magpapatupad ng malinaw na patakaran laban sa diskriminasyon at pang-aabuso. May training at regular auditing sa kita. At sa unang pagkakataon, si Mang Lando, umiiyak habang nakatingin kay Celia. Celia, nanginginig niyang sabi, pasensya ka na. Natakot ako. Akala ko gano'n lang negosyo. Hindi ngumiti si Celia, pero hindi rin siya sumigaw. Mang Lando, sabi niya, hindi ako bumalik para gantihan kayo.
Bumalik ako para hindi na kayo maging instrumento ng pang-aapi. Sa parehong panahong iyon, unti-unting lumalabas ang mas malalim na problema. Si Cyril Montesa. Hindi siya basta kasama sa pamilya. Isa siyang corporate fixer na gumagamit ng takot at chismis para kontrolin ang reputasyon at kontrata ng mga De La Peña. Habang inaayos ni Jiro ang issue ni Celia, si Cyril naman ay gumagalaw sa likod, nagpapakalat ng mensahe, naniniktik at kumukuha ng impormasyon. Isang gabi, muling nakatanggap si Mira ng text na hindi pa tapos. Ang mga taong sumasama kay Sir Jiro nadadapa. Minsan, napansin ni Tess Alonso na may mga lalaking hindi taga rito na kumakain sa karinderya at laging nakatingin sa pwesto ni Celia kapag nag-home service. Hindi sila nagsasalita, pero ramdam ang bantay. Doon nagdesisyon si Celia. Hindi siya pwedeng manatiling umaasa lang sa home service. Kailangan niyang tumayo sa sariling paa. Tinanggap niya ang scholarship na inalok ni Mira, barbering upgrade at basic entrepreneurship. Hindi ito bigla ang yaman. Ito yung gabi-gabing pagod, pagsusulat ng requirements, pag-uwi na sumasakit ang paa pero may bagong natututunan. Lumipas ang mga buwan. Si Aling Perla unti-unting naging mas stable dahil sa senior program at regular na check-up. Si Dindo, naging mas masigag sa school at tuwing weekend, tumutulong sa atin niya maglista ng gastos at kita. At lumipas ang mga taon, 2, 3, na parang ang bawat araw ay gupit na dahan-dahang humuhubog sa bagong anyo ng buhay. Doon isinilang ang Marquez Cuts and Care. Hindi ito malaking salon, maliit lang na pwesto pero malinis at maaliwalas. May salamin na hindi tabingi, may upuan na hindi amoy lumang pawis, at higit sa lahat, may patakarang nakapaskil sa pader. Lahat ng tao may dignidad, walang customer na huhusgahan sa trabaho, itsura o kakayahang magbayad. Kung kapos, may araw ng libreng gupit. Kasama ni Celia si Ate Ditz, naglagay ng maliit na nail corner. Si Junjun, hindi na runner, apprentice barber na, proud sa bagong apron. Si Dindo, part-time bookkeeper, naka-laptop pa kahit luma. Tuwing linggo, may libreng gupit para sa mga basurerong naka-duty. Minsan sina Obet at Ruel pumupunta, nakangiti na parang pamilya. Si Tess, nagdadala ng pansit tuwing may event. Si Kuya Ramil, suking-suki pa rin. At si Sir Berto, tumatambay para magbantay. Sa mga hindi kilalang mukha. Pero hindi natapos ang laban. Bumalik si Cyril sa bagong paraan. Hindi na text lang. Nagpadala siya ng mga complaint letters at nagpakalat ng fake posts na front daw ang Marquez Cuts and Care, na ginagamit daw ni Jiro ang charity para linisin ang pangalan niya na may illegal funds. Nagsimula ang inspections. Nagsimulang matakot ang ibang kapitbahay. Isang gabi, pagkatapos ng inspection, umupo si Celia sa upuan, pagod na pagod. "Jiro," sabi niya sa telepono, "ayoko na. Parang hindi tayo pwedeng umangat nang hindi tayo binabagsak." Tahimik sa kabilang linya, bago sumagot si Jiro. "Celia," sabi niya, mabigat, "kung dito ka titigil, panalo si Cyril. Ang gusto niya, mapagod ka, mapahiya ka ulit." "Paano natin siya lalabanan?" tanong ni Celia, umiiyak na. "Sa liwanag," sagot ni Jiro, "hindi sa yabang. May forum sa barangay, doon natin ilalabas ang ebidensya." Dumating ang araw ng public forum. Barangay hall, mainit, siksikan. Nandoon ang mga vendor leaders kasama si Mang Nardo. Nandoon ang mga basurero representatives. Nandoon si Don Leandro, mas matanda na pero mas tahimik ang yabang. Nandoon si Attorney Samir, Ma'am Kyra, at si Mira. Nandoon din si Cyril, nakabarong, nakangiting parang santo. "Mga kabarangay," panimula ni Cyril, "hindi natin pwedeng hayaan na gamitin ang komunidad natin." "Hindi ka taga-komunidad," putol ni Tess Alonso, biglang tumayo. "Taga-takot ka." Nag-ingay ang tao. Pinatigil ni Kapitan. Si Attorney Samir ang tumayo. Inilabas ang dokumento. "May ebidensya kami ng forged letters at extortion attempts.
At may witness na kinontak ni Mr. Cyril para mag-imbento ng kwento laban sa Marquez Cuts and Care. Tumayo si Jessa Calderon, nanginginig pero lumaban. "Totoo ko," sabi niya. "Inalok po ako ng pera para sabihin na may illegal, pero wala po. Nagsinungaling na po ako dati para mabuhay. Ayoko na." Namula ang mukha ni Cyril. Sinungaling yan. Si Mira tumayo rin, hawak ang print ng text messages. "Ito po," sabi niya. "Mga banta, kung hindi ito pananakot, ano po ito?" Huminga ng malalim si Celia at tumayo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdrama. "Ako po si Celia Marquez," sabi niya, naninginig pero malinaw. "Tinanggal po ako noon dahil ginupitan ko ang isang taong kapos. Pinahiya po ako. Akala nila pag mahirap, pwede nang tapakan. Ngayon, may sarili na akong shop. Hindi dahil may sumalba sa akin, kundi dahil may mga taong tumulong at naniwala. Kung may kasalanan man ako, yun ay ayokong manahimik." Tahimik ang hall. Sa dulo, hindi natapos sa isang araw ang proseso. Pero doon nagsimulang bumagsak si Cyril. Lumabas ang mas maraming ebidensya. Naimbestigahan ng mga forged documents at extortion attempts. At habang tumatagal, unti-unting nag-iiksi ang anino niya sa komunidad. Isang hapon, dumating si Wendell sa shop. Hindi na makintab ang polo, hindi na matapang ang tingin. "Serya," mahina niyang sabi, "gusto kong humingi ng tawad." Hindi agad sumagot si Celia. Tumingin siya kay Junjun, kay Ate Nitz, kay Dindo, sa mga taong nakitang kaya niyang tumayo. "Ayusin mo muna buhay mo," sabi niya sa wakas. "Hindi ako simbolo ng redemption mo." Umalis si Wender na nakayuko. At sa isang tahimik na araw, matapos ang mahabang proseso at pagod, dumating si Jiro sa shop. Umupo siya sa upuan ni Celia, parang simpleng customer lang. Walang convoy, walang yabang. Si Don Leandro hindi sumama. Binigyan sila ng espasyo. "Kahit simpleng gupit lang," sabi ni Jiro, ngumiti ng bahagya. Sumagot si Celia habang inilalagay ang cape. "Dati, ginupitan kita habang pinahihiya tayo." "Ngayon?" tanong ni Jiro. Ngumiti si Celia. "Hindi malaki, pero totoo. Ngayon, ginugupitan kita habang may trabaho na akong naibibigay sa iba." Habang gumagalaw ang gunting, naramdaman niyang hindi na siya nanginginig. Hindi dahil walang sakit sa mundo, kundi dahil natutunan niyang hindi lahat ng sugat kailangang itago. Ang iba, pinapakita, para magsilbing babala at para magsilbing patunay na kaya mong bumangon. Sa salamin, nagtagpo ang mata nila ni Jiro. Walang romantic na eksena, walang pangako na perpekto ang bukas. Pero may isang bagay na malinaw. Sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik sa dating hiya. Hindi na siya babalik sa araw na tinanggalan siya ng apron na parang tinanggalan siya ng halaga. Dahil sa wakas, natutunan niyang ang dignidad, hindi yun ibinibigay ng barbershop, hindi rin binibili ng bilyonaryo. Dignidad iyon na pinipili, araw-araw sa bawat gupit, sa bawat paninindigan, at sa bawat pagkakataong ayaw mo nang sumuko.